Masiglang naglakad ang grupong estudyante mula Alemanya sa mabatong Austrian Alps papuntang bundok Hocher Dachstein. Ngunit hindi alam ng maliit na grupong ito at ng kanilang mga guro na ang nagsimula bilang isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran ay mauuwi pala sa sunod-sunod na mas malalalang pangyayari, na sa huli ay magwawakas sa isang nakakalungkot na trahedya na yayanig sa kanilang paaralan hanggang sa kaibuturan. Ang kwentong ito ay labis na nakakabahala at nakakatakot, kaya marami ang hindi kayang pakinggan ng higit sa isang beses. Taon-taon, sabik at may tiwala ang mga pamilya sa pagpapadala ng anak sa trip na ito, tiwala sa pamunuan ng paaralan. Ngunit unti-unti itong naging pinakamasamang bangungot ng bawat magulang. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang totoong nangyari, mahigit 70 taon na ang nakalipas bilang pag-alala sa mga nawalang buhay. Ito ang nakakalungkot na kwento ng trahedya sa bundok Dachstein. Maligayang pagdating sa extreme. Noong Abril 15, 1954 estudyante at 3 guro mula Heilbronn, Alemanya ang nag-hiking sa paligid ng Hoher Dachstein. Pinangunahan ni Hans Siller, 40 anyos na guro na may karanasan sa pag-akyat ng bundok, ang grupo. Kasama niya sina Hans Werner Rupp at Christa Doris Vollmer, kapwa 24 na taong gulang na mga guro mula sa parehong paaralan. Pinlano nilang pamunuan ang grupong 20 patastong anyos na estudyante sa isang di malilimutang karanasan sa pinakamalinis na tanawin ng Austria. Layunin nitong mailagay ang mga estudyante sa bagong kapaligiran na susubok sa kanilang kakayahan at hihikayat ng paglutas ng problema at pagtutulungan. May ilang kabataan na sabik subukan ang kanilang kakayahan sa labas, habang ang iba ay nais malaman kung makikilala nila ang mga katutubong halaman at hayop. May isa pa ngang nagdala ng kamera sa pag-asang makakuha ng mga larawan ng isa sa pinakamagagandang bahagi ng bansa. Kaya noong ika-15 ng umaga, mga alas 6, ang grupo ay umalis mula sa Obertron Federal Sports School upang maglakbay papunta sa bundok. Mahigit 1 oras lang ang biyahe papunta sa panimulang punto. Pagdating nila, sinalubong sila ng amoy ng sariwang lupa, basang halaman at namumulaklak na bulaklak. Ito ay isang tipikal na araw ng tagsibol sa Austria sa isa sa mga pinakakamangha-manghang lokasyon nito. Tinatawag nila itong Dachstein Mountain Range, isang pangalang binibigkas ng may paggalang at respeto sa mundo ng mga umaakyat ng bundok. Isang lugar na napakaganda kung saan hinahalikan ng langit ang mga niyebeng bundok at malamig ang hangin, puno ng pangakong pakikipagsapalaran. Sa loob ng maraming siglo, tinatawag ng mga bundok sa hangganan ng Upper Austria, Styria at Salzburg ang mga manlalakbay, umaakyat at nangangarap. Matatagpuan sa Austrian Alps, ang Dachstein Massif ay may mahihirap na Via Ferratas, tahimik na Alpine Meadows at tunay na palaruan para sa mahilig sa pakikipagsapalaran. Ngunit sa likod ng perpektong tanawin ay may matinding katotohanan. Ang Dachstein ay isang lugar kung saan ang pagitan ng tagumpay at trahedya ay napakanipis. Ang mga elementong nagpapaganda sa tanawin, matatayog na bundok, pabago-bagong panahon at mabagsik na lupa ay maaari ring maging panganib agad. Ang mga bundok ay isa sa mga pangunahing destinasyon na may maraming tuktok na umaabot sa mahigit 8,000 talampakan taas mula sa dagat, kasama na ang mga glacier, mga parang ng yelo at mga mala-postcard na lawa. May panganib ito para sa dibihasang umaakyat, pero sabik ang mga bata sa pakikipagsapalaran. Katamtaman ang panahon at hinala ng mga guro na maaaring umulan ng kaunti. Nang umagang iyon, napansin ng direktor ng paaralan ang unang palatandaan ng sakuna nang tingnan niya ang taya ng panahon. Nag-alala siya dahil ayon sa balita, may paparating pang mas maraming ulan at posibleng pag-ulan ng niebe. Sa kabila ng babala ng direktor sa mga guro na kansilahin ang pag-akyat, nagpasya pa rin ang grupo na ituloy ang kanilang plano, na parabang binalewala nila ang anumang panganib na maaaring sumalubong sa kanila sa bundok. Pagsapit ng 30, malayo na ang narating ng grupo sa pag-akyat at nagsimula ng umulan. Nag-alinlangan ang mga estudyante sa kanilang pakikipagsapalaran. Pero muli, iginiit ni Sailor na magiging maayos ang lahat at nagpasya siyang ituloy ang pag-akyat ayon sa plano. Bagamat nakasuot ng mga coat ang mga kabataan, hindi itinuturing na panlaban sa bagyo ang kanilang kasuotan. Gayunpaman, habang patuloy ang pagbuhos ng ulan mula sa langit, nagpatuloy sila sa paglalakad sa trail, hindi natinag sa pagbabago ng panahon. Masayang sumunod ang mga bata kina Sailor at guro habang nilalasap ang karanasan. Lahat ng iniaalok ng kalikasan sa kanila. Para sa marami,
Ang paglalakad sa ulan ay hindi naman masamang paraan para gugulin ang kanilang bakasyon sa Semana Santa. Dahil sa pag-aatubili ng kanilang pinuno makinig sa autoridad, mapapahamak sila. Sa huli, narating ng grupo ang checkpoint sa Shunbegom Nature Park. Sa mga oras na iyon, ilang oras nang umuulan at mukhang lalo pang lumalala ang panahon. Ipinahayag ng mga lokal sa lugar ang kanilang pag-aalala matapos makita ang napakaraming batang umaakyat ng bundok sa maliit na liko ng kaguluhang ito. Kung gusto mo pa ng mas matitinding kwento na di namin maipapakita dito, sumali ka sa Extreme sa Patreon. Kita-kits sa tunay na matinding hangganan. Narinig din nila ang ulat ng panahon, kaya nagdesisyon silang pigilan si Sealer dahil maaaring lumala ang panahon. Nakipag-usap ang mga lokal sa pinuno ng grupo, sinusubukang kumbinsihin siya na bumalik na lang sila ng mga bata dahil may ulat na magkakaroon ng hamog at niyebe sa hapon. At magiging napakadelikado ng bulubunduking lugar kung abutan sila ng bagyo. Ano ang gagawin mo kung nandoon ka? Guro, nag-hiking ka sa abroad kasama ang 10 estudyante habang pinapabalik na kayo ng mga lokal. Para kay Sealer, kumpiyansa siya na ligtas ang grupo kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang hiking. Habang tumatagal, lalong lumala ang panahon. Pagsapit ng hapon, pumasok ang hamog at bumaba ang temperatura. Nagsimulang lumiit ang kanilang nakikita at ang ulan ay naging banayad na niyebe. Siguradong susuko na si Sealer at magpapasyang mas mainam para sa mga bata na umuwi na lang kapag nasa lubong nila ang mga inhinyerong nagtatrabaho sa cable car. Hindi ba? Muli, binalaan si Sealer na maaari silang mapahamak dahil maaaring dumaan ang isang malakas na bagyo anumang sandali at pinayuhan silang umuwi na. Pangatlong beses nang hindi pinansin ni Sealer at ibang guro ang payo. Nagkaroon ng mga katanungan kung bakit hindi na lang bumalik sina Sealer at ang iba pang mga guro sa puntong iyon. Para sa mga matagal nang sumusubaybay sa aming mga video, alam ninyong walang mabuting nangyayari kapag sinusubukan mong dayain ang kalikasan. Kadalasan, humaharap ka muna sa imposibleng puwersa bago mapahimlay sa nagyayelong libingan. Nang mawala ang grupo sa daan, iyon na ang huling beses na nakita sila ng mga manggagawa noong araw na iyon. Ang sumunod na pangyayari ay isa sa pinakamalalaking trahedya sa kasaysayan ng Austria. Bagamat hindi natin masabi ng tiyak kung ano talaga ang nangyari noong araw na yon sa bundok, maaari nating subukang balikan ang kanilang mga hakbang. Isipin mo na lang kung gaano nakakakilabot ang karanasang iyon. Pagsapit ng gabi sa bundok, hindi na nakabalik ang grupo ng mga estudyante at guro mula noong huli silang nakita. Biglang lumala ang panahon at nagsimulang tabunan ng isang makapal na puting niyebe ang mabatong lupa dahil sa malakas na snow blizzard. Pinatunog agad ang alarma at nag-organisa ng search and rescue team. Agad silang nagtrabaho, sinundan ang yapak ng grupo at tinangkang tukuyin ang galaw nila lampas sa huling nakita, lagpas cable car. Dahil sa sobrang sama ng panahon, naligaw ang mga rescue worker sa kapal ng niebe, kaya napilitan silang umatras at pumasok sa loob. Magdamag na nagdasal at nagsindi ng kandila para sa mga nawawalang bata at guro. Umaasa pa rin ang mga magulang na makahanap ng masisilungan ang grupo sa bundok laban sa lamig at nagyayelong kondisyon. Pagsapit ng umaga, nasa 10 talampakang niyebe na ang bumagsak kaya't mahirap na tumawid sa bundok, lalo na maghanap ng nawawala. Mabalis na naghahanap ang grupo sa bundok. Alam nilang hindi pabor sa kanila ang oras, kaya siniguro nila ang lugar ng huling nakita ang mga kabataan. Nang mabigo sila sa unang ebidensya, nakakita sila ng dyaryo at walang lamang supot ng tinapay malapit sa checkpoint ng Schönbergam. Dahil dito, naniwala ang search and rescue workers na bumalik na ang grupo ng estudyante nang biglang lumala ang panahon. Palala ng palala. Kung di sila bumalik sa simula ng trail, saan sila napunta? Hindi matitiis ng mga magulang ang pagkawala ng kanilang anak. Parang nabubuhay sila sa pinakamasamang bangungot at iniwan silang laging nag-aalala at desperado. Karaniwan, ang unang mga oras ay puno ng pag-aalala habang lumilipas ang oras ng pag-uwi ng walang balita. Ang pag-aalala na ito ay mabilis na nauuwi sa matinding takot kapag napagtanto nilang may nangyaring masama. Mabilis mag-isip ang mga magulang ng pinakamasasamang maaaring mangyari dahil sa panganib ng kagubatan, tulad ng mapanganib na lupain at biglang panahon. Maaaring naisip nila ang kanilang mga anak, matatag, matapang, na nagsusumikap sa niyebeng abot tuhod habang bumababa ang temperatura at natatakot.
Maaaring inisip ng mga magulang na kumalat ang takot sa mga kabataan. Bakas ang pagod sa kanilang mga mukha habang lumiit ang tanaw sa loob ng ilang talampakan lamang dahil sa malakas na pag-ulan ng niyebe. Sa ganitong mga tagpo, maaaring umasa pa rin ang matatanda nang sinubukang ibalik ng guro ang grupo. Ngunit sa mga oras na iyon, tila imposibleng matukoy ang daan ng kaligtasan. Ang malalim at walang awang niyebe ay nagpapabagal sa bawat hakbang. Ang mga batang pagod, giniginaw at basang-basa ay naghawakan habang pinapalakas ng mga guro ang loob nila. Maaaring di nila alam na abot dibdib na ang niyebe at dahan-dahang sumisingit ang hypothermia na parang tahimik na magnanakaw. Iniisip ng ilang magulang na desperadong naghahanap ng masisilungan ang kanilang mga anak sa likod ng bato sa ilalim ng hubad na sanga habang sinusubukang mabuhay sa gitna ng bagyo. Pagsapit ng gabi, naligaw sa mundong puti, walang mapuntahan. Isa-isa, maaaring bumagsak sila. Ang kanilang huling hininga ay naglaho sa malamig na hangin bago sila tuluyang lamunin ng bagyo. Paulit-ulit na bangungot ang gumugulo sa isipan ng mga magulang, mga pangitain na malapit sa realidad. Ngayon alam na nating nagkamali sila sa desisyon ng mga guro, pero hindi nawala ang pag-asa ng mga magulang. Nagpatuloy ang mga operasyon ng paghahanap at pagsagip sa loob ng 3 araw, ngunit wala ni isang palatandaan ng grupo ang natagpuan. Iyon ay hanggang sa nagsimulang matunaw ang niyebe at lumitaw ang nakakakilabot na katotohanan ng sitwasyon. Ang dating operasyon ng paghahanap at pagsagip ay naging recovery mission habang nagiging lawa ng tubig ang niyebe sa bundok. Isa-isang lumitaw ang mga labi ng grupo mula sa puting kumot kahit malakas ang panahon. Noong Abril 24 natagpuan ang mga bangkay ng 8 estudyante at 3 guro, kabilang na si 16 anyos na Willie Dengler, 15 anyos na Peter Lennon at 14 anyos na Kurt Sees. Ngunit sa kabila ng madilim na kalikasan ng natuklasan, ang mga labi ng 2 pang bata ay nananatiling nawawala at nasa kung saan paman. Madali na lang noon na umasa na sa kung anong paraan ay nakaligtas sila. Siguro kahit kaunting pag-asa ay sapat na para umasa sa isang himala. Pero sa kasamaang palad, hindi iyon ang nakatakda at wala talagang magandang kinalabasan sa trahedyang ito. Pagsapit ng katapusan ng buwan, mahigit 400 na masisipag na manggagawa ang kumalat sa bahaging ito ng bundok, walang tigil na nagtatrabaho para hanapin ang huling 2 estudyante. Kitang-kita ang kanilang hindi matitinag na dedikasyon habang ang mga araw ay naging mga linggo. Lumipas ang higit 46 na araw bago natagpuan ang mga labi ng grupo mula nang sila'y mawala. Ang huling 2 kabataang nagbibinata. Sa huli, lahat ng 10 estudyante at 3 guro ay idineklarang patay. Nahuli sila sa gitna ng malakas na niyebe at natabunan ng yelo. Habang inaalis isa-isa ang labi ng grupo sa bundok, makikita sa nagyelong mukha nila ang tindi ng hirap sa kanilang huling oras. Naging balita ito na hindi kayang tanggapin ng karamihan. Paano nangyari ang ganitong kalungkot-lungkot na trahedya? 2 bagay ang agad na napansin ng mga awtoridad. Una, naniniwala sila na kung ang mga bata ay nakasuot ng mas makakapal na damit, maaaring mas tumagal pa sila sa lamig. Mas mahalaga, dapat nakinig si Sealer sa babala ng mga lokal tungkol sa paparating na bagyo sa bundok. Ayon sa awtoridad, kung nakasuot ng tamang winter gear ang mga estudyante, maaaring na-rescue sila bago pa namatay. Noong panahong iyon, lalo lamang pinatindi ng pahayag na ito ang sakit na naramdaman ng mga pamilya. Marami ang nagtanong kung may magagawa pa sila. Pero sa totoo lang, ito ay malupit na katotohanan ng hindi mahulaan na panahon sa isang mapanganib na bundok. Maaaring dito na natapos ang aming kwento. Iniiwan tayong mag-isip kung ano ang pinagdaanan ng grupo habang lumalala ang panahon. Pero natagpuan sa tabi ng katawan ni Dieter Steck ang isang kamera na kumuha ng mga litrato ng buong pakikipagsapalaran. Malamang hanggang sa huling sandali. Nagbibigay ang mga litratong ito ng sulyap sa huling sandali ng grupo na nagdadala ng kaunting kapanatagan sa mga pamilya at publiko. Pagkatapos maiproseso ang mga larawan, agad na naging malinaw kung gaano karaming niyebe ang bumagsak sa maikling panahon. Isang larawan, lalo na, ang nagpapakita sa mga kabataan na naglalakad sa niyebeng umabot na sa kanilang baywang. Makikita rito kung paano nabalutan ng makapal na niyebe ang daan, ilang talampakan ang lalim. Matapos kunan ang larawan, lumala pa ang panahon at tuloy-tuloy ang pagbagsak ng niyebe. At bago pa man nila namalayan, halos wala nang natirang pag-asa silang mabuhay.
Walang magagawa ang kahit sino para mailigtas sila habang iniimbestigahan pa ng mga autoridad ang kaso. Nagkaroon din ng agam-agam sa karanasan at pagsasanay ng grupo. Kahit may karanasan si Sealer sa pag-akyat, maaaring kulang ang kakayahan at kaalaman ng grupo sa paghaharap sa matinding kondisyon na naranasan nila. Ang malungkot na pagkawala ng buhay noong mga panahong iyon ay nagkaroon ng malaking epekto sa kung paano hinaharap ng mga modernong hiker ang mga mapangahas na pakikipagsapalaran sa ating makabagong panahon. Malaki ang papel ng teknolohiya sa kaligtasan sa bundok at nagbibigay ng kapanatagan. Mahalaga ang Global Positioning System device at satellite phone sa pag-navigate at komunikasyon sa mga liblib na lugar. Gayunpaman, hindi perpekto ang mga teknolohiyang ito at dapat gamitin kasabay ng tradisyonal na kakayahan sa pag-navigate at masusing pag-unawa sa kalupaan. Nagbibigay ito ng opsyon sa kaligtasan para sa mga nagha-hiking kung sila'y mapunta sa panganib o maipit sa malakas na pag-ulan ng niebe. Tulad ng grupo sa Heilbronn, ang Dachstein hiking tragedy ay nananatiling madilim na bahagi ng kasaysayan ng Austria. Nakakalungkot isipin na sana ay naiwasan ang ganitong hindi pa nangyayaring pagkawala ng maraming buhay kung nakinig lang sana ang mga guro sa maraming tao na nagbabala sa kanila tungkol sa paparating na bagyo. Higit sa lahat, paalala ito kung gaano kamapanganib at walang patawad ang kalikasan. Ang mga bundok ay lugar kung saan ang paghahanda, paggalang at tamang pag-iingat ay hindi lang basta inirerekomenda, kundi mahalaga talaga para sa kaligtasan. Gaya ng isinulat ni Simon Tang, sa mga bundok, hindi basta sumusugod ang kamatayan sa iyo, kundi parang palihim lang siyang sumusunod sa likuran mo. Dahan-dahang sumusunod sa bawat yapak mo. Ngayong araw, naging palaruan ng kamatayan. Salamat sa panunood. Magkita tayo muli sa susunod. Manatiling matatag at may tapang.